Nasa pool sa mga kuha ng CCTV kung paanong ibinaba sa condominium ang drum na naglalaman ng chop-chop na lalaki sa Pasay. Isa ang naresto na habang tinutugis pa ang mismong pumatay sa biktima. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Linggo ng hapon nang masapul sa CCTV ang Chinese national na ito ay tinutulak ang asul na drum na sakay ng pushcart sa isang condominium sa Pasay City. Sinamahan pa siya ng isang secu hanggang sa makapasok sa elevator. Sa kuha naman mula sa loob ng elevator, tila pagod ang Chinese national at nagpunas pa ng pawis habang nakahawak sa drum ang secu. Wala raw kamalay-malay ang secu na nakasilid pala sa drum ang chop-chop na bangkay ng isang lalaki. Inabandona ang drum na yan sa Binondo, Maynila. Sabi ng Chinese dito sa security guard, mga soft drinks, yung laman. Kaya hindi na rin siguro nagduda itong security guard natin. Nagpatulong pa kasi mabigat. So hindi niya alam na na may lamang tao ito. Basta nagpatulong lang itong suspect po natin. Sa kuha naman sa labas ng kondo, kita ang isa pang suspect na pumasok sa gusali. Siya umano ang nagrenta ng closed van na ginamit para dalhin at itapon sa Maynila ang drum na naglalaman ng chinap-chap na katawan. Nahagip din ang pagbalik sa kondo ng closed van kinagabihan. Gayon din ang sabay na pagpasok ng dalawang suspect sa building. Sandali mo, sandali. Mag-uusap mo na ako. Sa likod. Kasama ako sa inyo. Kasama ako sa inyo. Walang problema. Hindi ako. Sige. Pagpapasas ka sa likod. Pagpapasas ka Huwag ka sa ba sa likod. likod? Ilang buwan Huwag tayo mag-usap. Sa! Huwag ka ba sa likod? Usap lang muna ako. Kaya nga, magpapasas ka sa likod. Sa follow-up operation, naaresto na ang suspect na nagrenta ng van at nagsilbi rin umanong interpreter. Positibo siyang kinilala ng security guard ng condominium na kasamang nagbaba ng drum. Ito yung kasama ng yung galing dito na nagkarga dun sa sa drum. Yung karga, hindi ako nagkarga. Doon lang sa baba na ito ang kausap ng Chinese. Ikaw yung nagkarga ng sasakyan. Depensa ng suspect, wala siyang kaalam-alam na bangkay ang laman ng drum at nagrenta lamang siya ng sasakyan. May kaibigan daw siya na sabi ako may paarkila ba ng sasakyan. Sabi ko wala akong paarkila sa sasakyan. Pwedeng pwede ko kayo hanapan ng pag-arkila. Yung sinabi ko, pwede ko kayong tulungan mahalo ko. Siyempre, inisip siya para kumita ako. Ayun, paghakin. Akala ko maglilipot ng bahay. Sa isinagawang backtracking, natukoy ng mga pulis ang mismong condo unit kung saan pinaniniwala ang pinatay ang biktima. Bagamat halatang sinubukan umanong linisin ng kwarto, may mga naiwan pa ring bakas ng krimen. Hanggang andun pa yung yung blood stain, yung unan, ang daming dugo. At saka yung map meron pang dugo na talagang nilinis na rin talaga. Pero meron pa rin talaga mga dugo na naiwan doon sa sa master's bedroom. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan ng biktima na inilarawang isang Chinese-looking na lalaki. As of now kasi hindi pa natin ma-determine kung sino yung yung victim po natin kasi ayaw pong magsalita itong nahuli po natin na isang suspect. Utang ang isa sa mga nakikitang posibleng motibo sa krimen. Tinutugis na ang isa pang suspect na sinasabing ang mismong pumatay sa biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.